Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, paki-share, and paki-subscribe na rin ho. Paki-click ang button bell para ho ma-notify ho kayo pag may bago ho kaming upload na video. And pwede nyo hong i-search dyan yung mga na-miss out nyo pong episode. And for our announcement, good announcement, so binalik po namin ang free check-up, free urine, free sugar testing, and free colon cleansing for your referral. But limited time po lamang until March 31, so Easter Sunday. Pagbibigay po ito sa mga hindi daw ho nakahabol doon sa last day, no? So they keep calling and texting, no? So, yung may mga bakasyon po dyan, no? Kung kayo po ay nasa bahay lang naman itong mahal na araw at kayo ho ay may karamdaman, ayan po, libre po ang check-up hanggang Easter Sunday, no? And of course, mas maganda ho yung promo package natin ngayon kasi may free ho kayo, hindi katulad dati ho, discounted lang po kayo, no? So, if you buy 2 detox, may libre ho kayong 1-day blood cleansing or vector scan. Or kung ang in-avail po ninyo is detox and blood cleansing, free nyo na ho ang vector scan. Okay. And also, our high-dose vitamin C is what? Extended. So, ito ho ay pwede nyo nang i-prepaid. Bayaran na ho habang naka-promo pa po, no? Para hindi na kayo mapagsarahan. Lagi hong daig ng maagap ang masipag. So, ang high-dose vitamin C ho, ginagamit na rin ho ito sa US, in the hospitals, and even yung mga nagki-chemo and radiation. So, pwede nyo ho itong gamitin. Hindi nyo na ho mararamdaman yung pagsusuka, paghihina, at paglagas po ng buhok. And kung hindi pa naman ho kayo nakikimo and radiation, think twice, no? Kung high-dose vitamin C po ang gagamitin ninyo, wala pong side effect at may iba pa ho kaming protocol para sa mga cancer patient, no? And malalaman nyo rin ho ano yung mga binabawal, bawal nyong kainin, bawal nyong gawin, no? So, para ho hindi na makadagdag sa progress ng inyong cancer. So, ang atin hong detoxification program, so nililinis ho niyan ang basic organ, so colon, liver, gallbladder, kidney, tinatanggal ho ang parasite, nire-remove ho ang chemicals and allergens. Tsaka yung blood cleansing naman po, nililinis ho yung dugo, nawawash out yung toxins, germs, chemicals, allergens, nahahydrate pa ho ang pasyente, so nai-improve ho ang circulation, which is 7 times delivery ho yan from head to toe. But pag malapot ho ang dugo ninyo at marami hong bara sa gilid, so hindi ho na-attain yung 7 times delivery from head to toe. Siguro ho 3 to 4 times. And if that happens, di ho ba, yung atin hong organs, ibang organs sa katawan, ano hong nangyayari? So, na-deplete ho o nagkakaroon ng deficiency sa nutrition and oxygenation. Kasi ho, yung dalawang bagay na yan, ang bit-bit ng ating red blood cell or dugo, no? And yun nga ho, yan ho ang gawin nating change oil sa sarili natin, no? So, para hong sa sasakyan, di ba, ideally every 3 months, meron ho tayong change oil. So, yan ho ang change oil natin sa ating sarili, maintenance, ha?
detoxification and blood cleansing program. Hindi ho kasi pwede ligo lang tayo ng ligo outside our physical body, but yung inside ho ng ating katawan ang dumi-dumi. Halimbawa, ang pasyente constipated, no? O wala hong katawan na malinis pag constipated po kayo. Number 1 rule po yan. And pati yung mga mucoid plaque nyo ho, lalabas ho yan sa detox. Pag dumudumi ho tayo everyday, ang natatanggal lang ho natin yung nasa dulo ng ating colon, yung nasa descending colon. Hindi ho ba inverted letter U ang ating colon? 1.5 meters long ho yan. So, yung nasa ascending and transverse, nandiyan pa rin ho yan, no? But when you do detoxification program, ascending, transverse, descending colon yan, 1.5 meters long na yan na colon na ilalabas po natin yan lahat. Pati ho yung mga nasa pockets o bulsa-bulsa ng ating colon, lalabas po yan. So, if you do that, ideally every 3 months, marami ho tayong mga sakit na mape-prevent, no? And ang gallbladder and liver ho, hindi ho yan magiging healthy pag marumi ho ang colon. Kasi ho, pag nagtapon yung liver natin sa colon ng dumi, magba-backflow lang ho uli yan sa liver and gallbladder. Why? Puno ho yung colon, marumi. So, part ng pagkakaroon ho ng magandang gallbladder and liver is a clean and healthy colon. Now, bakit ho kailangang malinis ang ating gallbladder and liver? Kasi ho yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit. So, pag hindi na ho yan nakaka-filter ng mikrobyo, cholesterol, sugar, uric acid, triglyceride, so diyan na po, unti-unti na tayong, syempre ho, kukulapol yan sa gilid ng ating arteries. Diyan na ho magsisimula ang atherosclerosis, high blood, diabetes, high cholesterol, high triglyceride, high uric acid. So, napakalaking bagay ho ng ating liver, gallbladder ay malinis, no? So, kaya ho, when ito hong dalawang basic na to hindi ho nagagawa ng katawan, so we will end up all having band-aid treatment. Yun ho bang masakit ang ulo mo, o itong paracetamol, may high blood ka, o itong pangbaba ng BP. But if you don't take the medication, high blood ka pa rin, diabetic ka pa rin, balik pa rin ho ang sakit ng ulo. Now, simply by doing those 2 procedure, ganun ho kaimportante ang detox and blood cleansing. Kasi ho, yan ang basic na dapat ginagawa ng lahat ng tao para maibalik ho natin sa normal function ng ating katawan. At hindi na ho mauuwi sa kung ano-anong sakit. And again, vector scan, ayan, nauuna ho yung mag-positive, wala pa ho kayong simptomas at hindi pa ho nagpa-positive ang lab test ninyo. So, it catches the body before the onset of diseases. Wala ho yung radiation, more than 90% po ang accuracy niyan. Hindi ho subjective ang result. Why? Yung machine ho mismo ang magbabasa. Hindi ho yung tao. Hindi ho base sa opinion o sa tingin nung nagbabasa, yung itim at puti. Kaya ho ang isang plate ng x-ray or ultrasound, dalhin niyo ho sa iba-ibang taong magbabasa, may pagkakaiba ho ang reading. Kasi nga ho, subjective. No? So, ang vector scan ho, hindi po. Objective po siya. Ano ho talaga yung saktong frequency na na-pick up niya ho sa katawan ng pasyente, babasahin niya ho yun as is. Without any clue, without any history or whatsoever. Kung ano ho yung na-pick up niyang frequency or brainwaves, babasahin niya ho yun as is. So wala hong bias, no? And yun nga ho, lahat ng germs, scientific name, bacteria, virus, fungus, so no need for what? No need for swab, no need for culture and sensitivity, no need to test, no need for skin test sa lahat ho ng allergens na may mga allergy, and lahat ho ng chemical deposit ninyo sa katawan since birth. Sasabihin ho lahat sa atin yan ng vector scan. No? So, ganun ho kaimportante ang detox, blood cleansing, vector scan. High dose vitamin C, hindi lang ho as vitamins, kung hindi nagkakaroon ho yan ng antimicrobial effect and anti-cancer effect. No? So pagka ho, it is given intravenously high dose. When we say high dose, 10,000 to 25,000 milligrams. And ayun po, no? Hindi lamang ho yan nakapagpapalakas, nakakapagpaganda ho ng kutis, nakakapino ng pores, you look rejuvenated. No? Sinasabi ko na ho yan ngayon kasi ang tao,
Kahit kung ano ang sabi mo tungkol sa sakit, medyo pass it on lang ho sa kabilang tenga. Pero kapag sinabi mong pampaganda, pampaputi, pampapino ng skin, ayan ho, nagkakaroon ho ng glow sa kanilang mga mata. Kahit ho ordinaryong empleyado lang na may minimum na sweldo, pag sinabi mong pampaganda at pampaputi, talaga hong may glow at pinag-iipunan po nila yan. So I would like you to know na ang high dose vitamin C ho ay hindi para lamang sa may sakit. Kung hindi po yan ay nakapagpapabata, nakakapagpaganda at nakapagpapaputi the healthy way. Malakas na malakas po kayo pag naka-high dose vitamin C po kayo, no? So, okay, humabol na po, magpalista na ho habang wala hong bayad ang check-up, free check-up, and limited lamang ho ang slot namin per day. And less than 2 weeks lamang po ito. And ang atin pong anti-aging soap, napaka-effective po, nakakabawas po ng wrinkles, nakaka-lift ho ng skin, nakakabanat ho ng skin. Whitening soap, napaka-effective pong magpaputi. Tandaan nyo ho, ang mas maputi ho, laging lamang. May plus factor na ho over doon sa ibang tao na may darker complexion. Kahit pareho kayo ng ganda, pareho kayo ng yaman, pareho ang damit ninyo, pareho ang height nyo, pag mas maputi ho yung isa, lamang pa rin ho ang maputi. Tandaan nyo po yan. Kaya marami hong tao ang nangangarap pumuti. At yun nga ho, hindi nyo kailangang stay longer sa skin ninyo and hindi po ito nakaka-dry ng skin. Mostly ho, ang mga whitening soap, super dry sa skin. But of course, kung ibababad nyo ho, ay lalo hong mas whitier po ang inyong skin, no? But kahit po hindi, kitang-kita nyo ho because the anti-aging and whitening soap, gawin nyo na hong regalo yan. Pang regalo ho sa inyong sarili. Bigyan nyo naman ho ng espesyal na bagay ang inyong sarili. Gift nyo na ho yan sa sarili nyo. Kahit man lamang po sa sabon. Wag po yung kung ano-anong harsh soap lang po ang ginagamit ninyo sa inyong skin. Total ho yan, very affordable. Regalo nyo po yan sa sarili nyo. Kaya humabol na ho habang kami ay may stock. Okay, ang atin pong tatalakayin sa hapong ito is aflatoxin. Ano ho ba ito? No? Ito ho ay isang type ng toxin ho, kaya nga aflatoxin which is produced by certain molds. So, hindi ho siya fungus, kung hindi ho siya yung toxin na inire-release o pinoproduce ng mga amag o molds or fungi. Na ito ho ay nakikita sa mga peanuts, corn, and grains. Kadalasan po dyan. And kinokontaminate niya ho yung food and nagpo-pose ho yan ng significant health risk to humans and animals pagka ho yan ingested in large amount. So, also aflatoxin exposure has been linked to, ayan ho, liver damage. So, hindi ho biro, cancer and other health issues. And agricultural practices and proper storage can help minimize aflatoxin contamination in food products. Meron hong kinds ng aflatoxin, no? Design as B1, B2, G1, G2, M1, M2. Among these aflatoxin, si B1 ho ang most prevalent and toxic, while si B2, G1, G2 are also commonly found. Pero pinakamarami ho si B1. Aflatoxin M1 and M2 are metabolites formed when animals, including humans, consume aflatoxin-contaminated feeds. No, ito ho sa mga feeds and their presence indicates potential contamination sa mga dairy products like milk. Si M1, M2 ho. No? Pero yung mga sa mani, more on B1. Yung mga sakit ho that is caused by aflatoxin exposure, nangunguna ho si liver cancer. So B1 is a potent carcinogen sa liver and leading cause ho yan ng hepatocellular carcinoma. Kaya ho, pinaka-common ho kasi ito sa mais tsaka sa peanuts. Kasama ho ang peanut butter. Whatever kind of peanuts. So lahat ho yan na nasa market, contaminated ho yan ng aflatoxin, ang peanuts. Why? Nakukuha ho ito before and after harvest.
So, pag-harvest pa lang ho, nandoon na si aflatoxin eh. So, whatever kind of luto ang mani na kakainin nyo outside, kaya yan ho ipinirito, kaya sinaing, kaya yung mga naka-tetrapack na ho, lahat ho yung contaminated ng aflatoxin. Unless kayo ho ang magluto ng sarili nyong peanuts, bumili ho kayo ng hilaw na peanuts, balatan nyo po. Kasi ho, nandoon yung aflatoxin eh, in between ng balat and nung mani. No? Tapos so, bumili kayo ng ozonizer machine, nakakapatay ho ng lahat ng mikrobyo and chemical pollutants. So, yung isang basin, lagyan nyo ho ng water, isaksak nyo ho yung ozonizer ninyo, ilubog nyo ho yung ball, yung dulo ng ozonizer, bubula ho yun for mga 20 minutes. Iba-iba hong ozonizer machine, iba-iba hong ilang minutes. Merong 30 minutes, may 20 minutes. Then, makikita nyo ho, may mga whitish things sa bula na umaangat. Yun ho ang aflatoxin. But unless you subject the peanuts in an ozonizer machine, lahat ho ng peanuts in the market are contaminated with aflatoxin. Kaya yung mahihilig ho sa mani, di ho ba ano ang recipe natin sa cancer? Di ho ba parasite, which is liver fluke, specifically Fasciola hepatica, plus aflatoxin ng mani. Ayan, kasama ho siya sa recipe. And isopropyl alcohol. Yan hong tatlong yan. Hindi ka makakabuo ng bukol nang wala yung tatlong yan. Kaya ho, karamihan ho ng may cancer, tanungin nyo, mahilig ka ba sa peanuts or peanut butter? The answer is always a yes. Okay, so now alam nyo na, pag mahilig ho sa mani, kasi marami naman din sustansya ang mani, bumili ho kayo ng ozonizer machine, kayo ang magluto ng peanuts ninyo. No? Kung kayo ang gumawa ng sarili ninyong peanut butter. Ganyan po. No? So, liver ho kasi ang tinatamaan ng aflatoxin. No? Nasisira ho yung liver cell. And acute aflatoxicosis, basta ho consumption ng high level ng aflatoxin contaminated food in a short period can lead to acute aflatoxicosis characterized by vomiting, susuka, masakit ang tiyan, naninilaw, and in severe cases, liver failure and death. Ayan. And impaired growth and development. Sa mga bata po na exposed sa aflatoxin contaminated food, they may experience impaired growth and development, including stunted growth. Maliit ho, hindi tumatangkad. So pagka ho merong aflatoxin exposure ang nanay during pregnancy, ayan, nakakaliit ho yan ng resulta ng baby. Immune suppression, ayan, nakakasuppress ho ng immune system. Why? Meron ho tayong immune system sa liver, which is yung Kupffer cell natin. Kung may tama ho yan sa liver, syempre ho pati yung Kupffer cell affected. Hepatitis, yung severity ho ng hepatitis viral infection, including hepatitis B and C, ayan, mas nawo-worsen ho ang damage, ang liver damage, pagka ho may mga aflatoxin exposure pa. Ano hong mga cancer ang napoproduce ng aflatoxin? So, hindi lamang ho liver cancer, gallbladder cancer, lung cancer, esophageal cancer, stomach cancer. And actually nga ho, sabi ko nga sa inyo, isa siya sa recipe. So, hindi ho kayo makakabuo ng kahit na anong cancer na wala ho ang aflatoxin. Kaya nga ho, karamihan ay mahilig ho talaga sa mani, yung mga nagkaka-cancer. Breast cancer, hepatobiliary cancer, colorectal cancer, prostate cancer. Now, risk factors, so more prevalent ho ito sa mga regions of the world, yung mga meron hong warm and humid climates, subtropical and tropical regions, tulad ho ng Africa, Southeast Asia, kasama ho tayo, South America, yan ho ang mga sa geographical location. Food contamination, ayan, syempre ho, mais, or corn, peanuts, cotton seed, tree nuts, and spices. Yan ho ang mga prone to aflatoxin contamination. So, hindi lamang ho mani, pati ho yung mahilig sa corn, mais.
So ano ho yan? Yung mga masasarap, no? Pakasarap po ng peanuts and mais. Doon pa ho naman sumisiksik si aflatoxin. Storage condition, pagka ho may improper storage ng crops after harvest. Ayun nga ho kaha-harvest lang ho. Ini-increase na rin ho ang risk ng aflatoxin contamination. Pagka ho yung storage area is warm and humid. So condition, ideal environment po yan for mold growth and aflatoxin production. So sa maniho, hindi lamang ho yung minsan may nakakagat kayong parang iba na yung lasa, kahit ho yung walang ganong lasa. Dietary habits, yung mga population ho wherein they rely on staple crops like mais or peanuts, siyempre ho sila ang mas commonly affected. Pero kahit hindi ho yung mga taong yan ng staple food, may mga tao mahilig talagang kumain ng mani, peanuts, and corn, mais. Meron din hong mga occupational exposure, yung mga agriculture and food processor, they may face an occupational exposure sa aflatoxin during handling, processing, and storage ng contaminated crops. And kailangan ho ang protective equipment and proper ventilation to reduce exposure risk. Pero talaga ho ang kailangan dito ozonizer Kaya lang not all people knows about ozonizer machine. Each and every home should have one. We are advising you to do detoxification and blood cleansing program para linisin ho ang katawan at ang blood ninyo. But kung yung kinakain naman ho ninyong ipapasok sa katawan ninyo is contaminated, especially with aflatoxin, kailangan ho natin bukod doon yung kinakain ho linisin. And ozonizer machine is the answer. So tayo ho yung nakapromo din dyan, no? Para ho yung kakainin natin, wala hong chemical spray and tanggal ho yung mga mikrobyo tulad ng aflatoxin, bacteria, eggs of parasite. Ayan po, no? So kahit na nga ho halimbawa, hindi nyo naman alam to dati, ngayon lang ho ninyo naalaman, and lalo na may mga lahi ho kayo ng cancer. So still, detoxification and blood cleansing program is the answer. Why? Kung meron na ho kayo nito sa katawan, pwede pa ho nating tanggalin yan. So mag-detox to clean your liver, gallbladder, colon, kidney, to remove all kinds of germs and chemicals. And blood cleansing para ho yung blood ninyo malinis sa lahat ng mikrobyo tulad ng aflatoxin and other germs and other chemicals. And gawin niyo ho itong change oil sa sarili ninyo. Ideally, every 3 months, lahat po tayo. Para ho yung address or root cause ng halos lahat ng sakit ay maa-address. Para ho tayo ay hindi band-aid treatment lamang, suppression and control. Yan na ho ang nakasanayan ng tao. Naka-maintenance habang buhay. Band-aid treatment because hindi ho na-address ang root cause. But we are not telling you to stop all your maintenance. Kailangan nyo ho yung mga maintenance na yan. But along the way, address the root cause para makawala ho kayo doon sa mga maintenance. But if you are not taking your maintenance, tapos hindi nyo naman din ina-address yung root cause kasi hindi naman kayo nagdi-detox and blood cleansing, mas lalo na kung kailangan ninyong mag-maintenance. Yung mga denial ho sa BP, alam nyo kung sino kayo. No? So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa usapang KKK. Ako si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Tony 5750. Kailangan bang maipa-opera itong goiter? Kasi toxic goiter po sa akin, hyperthyroid. Ito, sa pinagpa-check-upan ko. Kaya ito ang lumabas. Okay, so ganito po, kaya ho namin kayong gamutin without operation. Kasi pag pinatanggal niyo ho yung thyroid ninyo, habang buhay na naman ho kayong magme-maintain ng thyroid hormones, which is may side effect din po siya. Yung iba ho, habang buhay nakahiga na lang, habang buhay nahihilo, habang buhay ho ayaw ng kumilos, gusto na lang ho nakahiga. Marami ho kaming pasyenteng ganyan. Kasi hindi ho lahat ng brand nung levothyroxine ay maganda. May mga ibang brand ho na ganun ho ang effect sa pasyente. Mga iba ho kaming pasyente, ilang taon na ganun ho. No? So, wag na wag niyo ipatatanggal yan.
yan, no? So makokorek ho natin yung hypothyroidism na yan because we are treating not only the thyroid gland but the whole endocrine system because thyroid gland is a part of a whole endocrine system, no? Punta ho kayo sa amin and bring your results. We can still save you from operation, no? So walang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo yung magpapa-check up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho, bukas ang clinic including Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IBM ang numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia since wala nga po siyang simptomas. Kaya hindi niyo po alam kung may alaga ho kayong walking pneumonia dyan ho sa likod ninyo, sa lungs, no? Sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit. At yan ho ang basic na change oil na dapat natin ginagawa sa sarili natin para ho na-address lahat ng root cause ng sakit. And magpalista na ho, samantalahin ho habang free check-up po. So wala hong bayad ang konsulta. So limited lamang ho ang slot namin per day. So makiagaw na po kayo, una-unahan na lang po until March 31 only. So hanggang Easter Sunday lamang po ito, no? Habang ho ibinalik namin dahilan ho sa marami pa ho ang hindi raw ho nakaabot doon sa last promo natin, no? So, daig ho ng maagap ang masipag and also buy 2 detox, get a free vector scan or 1-day blood cleansing or buy 1 detox and 1 blood cleansing, free vector scan. Ayan ho. Mas maganda ho ito kaysa sa dating promo. Kasi nga ho, may libre kayong isa. Bibili kayo ng dalawa, free na ho yung pangatlo. And yung free check-up ho natin, again, may kasama hong free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral, and yung high-dose vitamin C ho, di ho ba, extended. So, i-prepaid nyo na ho para hindi kayo mapagsarhan. And ito ho ay may antimicrobial, anti-cancer effect, nakakapagpaganda, nakakapagpaputi, nakakapino ng skin, so blooming ho talaga kayo pag naka-high dose kayo. And of course, malakas po kayo, no? And ito ho ay walang expiration and transferable, so pwede nyo hong pangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. And yung atin hong anti-aging soap and whitening soap, makiagaw na ho kayo habang kami po ay may stock. Parami ho ng parami ang bumibili uli. Sa simula ho, isang member lang ng family. Later on ho, lahat na ho sila gumagamit. Kaya pag nag-rebuy ho, hindi na ho isa, maging 3 na ho, 4 na, ganun na ho ang order. Kaya ho nauubusan kami ng stock, no? So makiagaw na ho sa free check-up, free anti-aging and whitening soap. Paki-like, share, and subscribe na rin ho. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook account po natin, Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin yung katotohanan. Salamat po.